Ito yung pamanata, dapat, pagkalang ito mo yung magano ng wallahi. Dapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede din panata yung nazar. Kasi panata, di ba yung panata parang sabi mo kapag ganito, yan panata. Pero kung halimbawa yung pagsusumpa, kasi yung pagsusumpa, kapag halimbawa, nabanggit yung sumpa. Ang sumpa ay kailangan din para kay Allah. Wallahi, hindi ka rin na pwede sabi mo, sumpa man sa kay ganito. Yung nilang, hindi pwede. Sumpa man sa lupa na yan, hindi pwede. Tapa man, sumpa man kay Allah na ganito ganyan. Pamanata, kung pananata yung pamamanata, yung sabi niya, kung sabi niya ay, ano ba yung pamanata? Yung parang, mangako ba yan? Mangako. Kanino ba yung panata? Tama ba ako? Kapag sabi mo makapasa ako sa mga board exam o matanggap ako sa teacher 5, teacher 6, ganyan, magganito ako. Yung panata ba yung ganun? Tama ba ako? Panata yung ganun? Yung sabi mo kapag natanggap ako maging teacher ako, magpapasting ako ganito. Panata ba yung ganun? Yun, ibig sabihin, dapat din para kay Allah yun. Kaya nga, kung naging panata, kalimbawa, kapag sabi mo, yung panata, kapag sabi mo nakapasa ako, naging teacher ako, ay papaluin kita. Ay masama yung ano mo. At sabi mo, pupunta ako sa Manawag, mga ganon. Ay, hindi pwede yun. Sabi mo, kung halimbawa, di ba, kung makapasa ako sa ganito, pupunta ako sa simbahan. Ay, hindi pwede. Dapat para kay Allah yun. Okay, next. Pamamalagi sa masjid, ito yung itikaf. Pamamalagi sa masjid. Pagkatay ng hayop. Pagkatay ng hayop, dapat para kay Allah. Hindi mo pwede. Di ba mayroon yung hayop, pagkatay nila, ialay sa iba? Bawal yung kainin. Bawal kainin. Mayroon yung doon sa Mapandan, namatay si Tatay Narding noon yung pagdaan ng bangkay, di ba, ilalabas yung bangkay, pinasabayan nila ng manok. Yung manok, 2 manok pa yun. Tak, ganyan. Tapos sabi sa akin, sabi niya, native yan. Pero nakita ko, hindi yan pwede, inalay doon sa patay na yun. Sinabay sa parang alay yun doon sa patay, no? Tapos binibigay sa akin kasi native daw. Yung panatag nila yun. Hindi pwede kainin yung mga ganun. Hindi pwede magkano kung nakita mo. Kung nakita ko talaga, 2 manok na talaga pinutulan ng ulo yung sinabay yung paglabas ng kabaong. Ay, bawal yun. Bawal kainin yun. Dapat kapag kinatay mo yung hayop, para kay Allah, kaya bismillah. Bismillah. Pero usapan, lalo na yung mga, alam niyo kung mga makano kayo ng mga Singaporean, ito yung usapan na kinatay ng mga Christian, hindi sila kumakain. Kaya nga, kapag iwan ko, nakita niyo ba si AJ? Si AJ kumakain ng ano? Nakita niyo kumakain ng manok? Nakita niyo kumakain siya ng manok na yung binili sa palengke? Hindi. Hindi sila kumakain. Yung Singaporean, Malaysian, Indonesian, hindi sila kumakain ng hindi Muslim ang nagkatay. Pero tayo, ang lakas natin kumain. Pero ano ba yung hatol? Ano ba yung hatol? Ano ba yung ano nila? Okay, paliwanag para maintindihan naman ninyo. Baka makakita pa kayo ng mga Singaporean. Ano ba yung paniniwala nila? Ano ba yung paniniwala nila? Hindi yung kumakain. Kaya nga tinatanong ko kayo, kung nakita nyo si EJ, kasi Singaporean, kung kumakain ng manok na yung binibili sa palengke. Kasi hindi Muslim ang nagkatay. Una, ang mga ulama, pinag-usapan nila. Kasi, tungkol din sa pinag-usapan nila,
ang Christian noon at Christian ngayon. Ang mga Arabong Christian, kung nakapanood kayo ng si Hamza Duran ba yun o si Kaisi? Tanungin mo kung sino ang Diyos nila. Christian sila, ha? Sino ang Diyos nila? Ang sasabihin na si Allah. Naintindihan ninyo? Yan, Arabo na. Ang panahon ni Propeta Muhammad, ang mga Christian mga Arabo. O kung hindi man, ang mahalaga yung mga Hudyo o mga Hudyo. Ang mga Hudyo, kung pupunta kayo sa Israel, punta kayo, kung may time kayo, punta kayo sa Israel, tanongin ninyo kung sino ang kinikilala ng Diyos halimbawa. Ang mahalaga yung Christian mga Arabo, may mga Arabong Christian. Kung tanongin mo, kung sino ang Panginoon nila, kinikilala ang pangalan Allah. Pero dito, Christian dito sa Pilipinas, tanongin mo, sino ang Diyos? Jesus. Di ba? Magkaiba yung Diyos kinikilala nila noon, magkaiba yung ngayon. Kaya, sabi na, yung kinatay nila yan, yung mga Jesus na yung ano nila, saga, mushrik na yung mga yan. Di ba? May pagkano naman. Yun ang unang tingin nila. Isa, pangalawa, maari yung mga noon panahon, lalo yung mga Hudyo, baka nagbibismillah kasi mayroon silang katuruan talaga, galing pa kay Abraham. Di ba? Galing pa kay Jesus. Halimbawa, kasi kung sila ng mga Hudyo, maari nagbibismillah sila. Pero yung Kristiyano sa panahon ngayon, as in totally wala na. Naintindihan? Hindi nga nila nalaman bismillah. So yun ang mga tinitingnan nila. Pero yung paliwanag ng lalo na mga ulama ng Saudi, una, ang Christian noon at Christian ngayon parihas na sila ay kafir. Ang sinabi ng Quran, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu salasa. Ibig sabihin, lahat sabi niya nagsabi ng Trinity ay sila ay kafir. Ibig sabihin, panahon ni Propeta Muhammad, ang Christian noon at saka mga Hudyo noon, pati mga Hudyo, ay kafir na sila. Maliban yung bago pa si Propeta Muhammad, ang Christian noon at saka Hudyo, Muslim sila. Di ba? Panahon ni Moises, panahon ni Isa, Muslim. Pero kapanahonan ni Propeta Muhammad, kapag hindi na sila naniwala kay Propeta Muhammad, hindi na sila Muslim. Sabi nila ay panahon pa ni Propeta Muhammad ay hindi na Muslim. Kafir na ang Christian yun hanggang sa ngayong parihas. Sinabi na ng Quran. Pangalawa, ibig sabihin parihas. Kasi ang pinagtatalunan nila, magkaiba daw yung Christian noon at Christian ngayon. Ay, Christian at saka ngayon. Yun ang basyan ng mga Singaporean. Kaya hindi sila kumakain ng mga kinatinangan. Pangalawang paliwanag ng mga ulama natin na Quran. Sa aya ng wata'amul ladina utul kitab hillul lakum. Una, yung paliwanag nila yan, taam, hindi kasama ang kinatay. Ibig sabihin, kung pagkain na mga hindi naman kinatay, wala nang problema, kainin mo yung ano. Pero kapag usapan ng kinatay, hindi pwede sa kanila. Pero sa atin, ang tafsir ni Ibn Abbas, sabi na, ang kinatay nila, kasama sa pagkain nila. Kasi ang Quran, ganito yung sinabi ng Quran, ha? Pakinggan niyo yung Quran, tapos kayo yung mag-analyze. Ang sinabi ng Quran, sabi niya, ang pagkain ng Kristiyano at Hudyo ay halal sa inyo. Ngayon, ang usapan, ang kinatay nila, kasama ba sa pagkain nila o hindi? Yun ang usapan. Yun naman ang pag pinagtatalunan. So kay Ibn Abbas, isang sahaba na kilala, sinabi niya, ang kinatay nila kasama sa pagkain nila. Kaya pwede natin kainin. Pero Hudyo lang at saka Kristiyano, maliban sa Chinese, ay hindi pwede kainin. Hindi pwede kainin. Okay? Okay na yun, malinaw na doon. Para alam niyo yung bakit sila hindi kumakain ng mga Singaporean. Hindi sila kumakain. Kahit yung mga Malaysia, mga Pakistani, hindi ang kumakain ng kinatay ng hindi Muslim. Kapag pupunta nito sa Kristiyano, alam mo doon sa amin, nagtatanong, saan sabi niya yung halal meat? Halal daw na, halal yung ibig sabihin, kapag sinabi ng halal, yung mismo Muslim ang nagkatay.
Yung sa kanila, kapag mga Pakistani, wag lang yung Arabo. Kasi yung Arabo na ano sila tuturuan dito ng Saudi, ay pwede sa kanila. Next, pagpapatira pa, pagyukod, pangamba. Okay, pangamba, takot. Yung takot sa asawa, kasama ba dyan? Pangamba, pangingilabot. Pangingilabot, di ba magkapares yung pangamba, pangingilabot yan? Mas mataas. Okay, ang pangamba, yan ang khawf. Pangingilabot, ito yung khasya. Mas mataas. Mas mataas. Sa Arabic, ang pangamba, khawf. Ang pangingilabot, yung mas mataas sa khawf, yung khasya. So, ano ang pinagkaibahan ng khawf at saka khasya? Kasi part ito ng ibada. Ang khawf, maari ka natakot ka kay Allah, pero hindi mo lubos kilala si Allah. Intindihan? Ang khasya, natakot ka kay Allah base sa iyong kaalaman. Naintindihan yung pinagkaibahan ng khawf at sa khasya. Parehas natakot kay Allah, ang khawf, natakot siya kay Allah, narinig niya, may palang sabi-sabi, gumaya sa tao. Ang mahalaga, natakot siya hindi base sa kaalaman. Hindi tulad ng khasya, na takot siya kay Allah, base sa kaalaman na napag-aralan niya. Kaya ang binanggit ng Quran, innama yakhshallah, min ibadihi al-ulama. Ibig sabihin, hindi siya makapunta sa khasya kung hindi siya walang alam. Yan ang pinagkaiba ng dalawa. Ang khawf, para kay Allah, matakot tayo para kay Allah. Pero yung khawf, yung takot na normal, natakot ka sa aso, natakot ka sa asawa, may takot sa asawa. Mayroon ba ganun? Takot ka sa aso, takot ka sa mga ahas, takot ka sa ipis, takot ka sa... Ito ay likas, natural. Iba-ibang ito. Likas na yun sa tao. Hindi natin mano. Natulog na. Ay, bakala ko natulog si... Okay. Naintindihan yung yung pangamba at saka khawf. Pagka gusto, mayroon hadis sabi niya, ginusto mo ang isang bagay, ang anuman, sino man, dapat para kay Allah. Di ba mayroon mga ganun? Pagkatakot, nandiyan na yung pagkatakot, ganun din. Pagkatakot, pananalig, tawakkal. Pagtawakkal, pananalig. Ang pananalig, ang tamang pananalig, kasi yung sinabi ng hadis, sabi niya, law annakum tatawakkaluna 'alal haqq tawakkuli, la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr tagdu khimasa wa taruhu bitana. Ibig sabihin ng maganda memorize niyo ito. Kung marunong kayo, sabi niya, ng manalig ng tamang pananalig. Imagine ito yung pangako ito kasi hadis. Kung nanalig kayo kay Allah, nagtiwala kayo kay Allah, ng tamang pagtiwala, tamang pananalig, bibigyan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya. Tulad ng pagbigay ng biyaya sa ibon. Ang ibon, lumalabas kada umaga, gutom. Walang laman ang, andito niya, tiyan ba yun? Tiyan ba yung tawag doon? Basta sa ibon. Tagdo himasa. Ang himasa, sobra sa gutom. Ibig sabihin, nalabas siya, mula sa umaga. Pero mababalik siya, busog na busog. Ang ibon. Ang ibon, wala siyang inaasahan. Wala siyang inaasahan kung saan siya makakain. Di ba? Pero yung ibon, tama yung pagnanalig niya sa Diyos. sabi ng propeta, kung ang pananalig niyo kasing tulad ng ibon, pananalig niyo tulad ng ibon, tama ang pananalig niyo, bibigay kayo ng rizki, ng biyaya, tulad din pag-rizki ng ibon. Pero ano ang ginawa ng ibon? Ang ibon, pagkatapos ninanalig, gumawa ng paraan. Naghanap. Pero kung ikaw naman, nanalig ka sa Allah, hindi ka man nagtinda, ay wala. Paano naman pananalig na yan? Pero kahit wala ka, kahit may hangin, labas ka. Pero dapat unahin mo yung panalig. Kapag lalabas tayo
ng bahay, maghanap buhay o anuman, dapat, wag natin kalimutan yung binabasa paglalabas ng bahay. Sino nakatan? Bismillahi, tawakkaltu. Di ba? Ano yun? Lalabas ng bahay yun. Bismillah, sa ngalan ni Allah, ako ay mananalig kay Allah. Tingnan mo. Kahit yung hadis, kahit yung propeta, nagtuturo, manalig. Bago kang pupunta sa pagtitinda mo, pupunta ka sa trabaho mo, pupunta ka saan man, maghanap ka ng ano, ang una mong gagawin, manalig sa taas. Sino nagbibigay ng Linsky? Ha? Hindi mo alam, pagdating sa daan, may, yung Allah subhanahu wa ta'ala, hawak na yung puso ng lahat ng tao. Nakita ka, may tao na gusto naman, lalo ngayon, nakikita ko sa Facebook, yung mga vlogger, ang laki ng mga binibigay nila. Di ba? Sabi ko, grabe ito, wag mga ito yung matsambahan mo, Amir, no? Dito to. Napanood nyo yun sa mga ano? Sila mismo nagbibigay. Nagbibigay sila ng... Ha? Ano yun? Wala namang problema yun. Ang bawal lang yung sugal, ibig sabihin magtataya ka muna bago ka bigyan. O tataya ka, kung tatama ka, magbigay ka muna, sabi niya. Tapos, i-raffle yung ano, bawal yun. Once na mayroon kang ginastos, alam ba yung mga raffle may bayaran ka, bawal yun. Pero kung halimbawa, may binili ka, tapos binigyan ka ng ticket, hindi mo nang binili, raffle, walang problema yun. Ang bawal, binili mo yung raffle. Tapos, ibigay mo, sugal din yun. Bawal yung raffle kung binili mo yung ticket ba yan o yung... Oo, yung ticket. Ang pwede, tulad yung sa mall, bumili ka ng mga grocery, binigyan ka ng parang ticket niya. Walang problema yung ganun. Yung sa gasolinan, sabi niya yung mga kuhan ganun. Ang mahalaga, hindi ka na ganun. Kasi kapag bumili ka ng ticket, tapos ni raffle, gumastos ka, yun ang sugal. Kasi ang sugal, tumaya ka dito sa pula, tapos iikutin yan. Kapag hindi lumabas ang pula, talo ka. Kapag lumabas ang pula, panalo ka. Di ba ganun yung sugal? Ganun din ang bumili ka ng ticket, pang raffle. Kung namunot ka, panalo ka. Kung hindi ka mabunot, talo ka. Ganun din yung mga loto. Ang loto, bumili ka ng ticket, maralo ka kung matama yung number mo. Pag hindi. Kaya sugal. Ang sugal kasi, 50-50. Parang, kaya sinusugal mo yung 20 mo. May mga Muslim pa nagtataya. Sana, dapat iwasan nila ito. Bawal yun. Ha? Meron ba? Meron kayong kilala? Bawal. Iwasan na natin yan. Haram. Haram yan. Wag na natin magyabang pa. Anong laro? Sa? Yung sa, tapos bibigyan ka ng laro kasi mga kabataan yan. Tapos, tumama ka sa ano. Kahit, hindi ko alam yung mga ganun. Sa tingin ko, hindi naman natin yung ganun. Kapag nagbaril ka, pang, di ba sa mga, nakatama ka, bibigyan ka ng candy. Mga ganun, no? Baka ano lang natin ganun. Wala naman. Wala namang pustahan doon. Kasi yung sa atin naman, ticket na yun, talaga babaril-baril ka talaga. Yun na yung laro mo, baril-baril. Parang bonus ata yung candy na yun, no? Na tumama ka. Hindi naman yun pustahan. Ang pustahan, barilin mo, kung tumama ka, may bayad. Kung hindi ka tumama, kung hindi mo tamaan, kapag tumama, bayaran ka. Kung hindi ka tumama, ikaw magbabayad, pusta yun. Di ba? Halimbawa, okay, yun, target natin yun. Ganito, ay. Target. Sabi niya, parang pag halimbawa yung basketball, kung manalo kayo yung magpapamirinda. Kung matalo kami hindi rin pwede yun, pusta rin yung ganun. Pusta rin yun. Ang dapat sana, okay, magbigay kayong lahat.
pag manalo matalo, magmerinda lahat. Pero yung ganon, okay. Team 1, Team 2. Pag manalo kayo, kami magpamerinda. Kung manalo kami, matalo kami, kami na magpamerinda. Anong pinagkaiba ng pusta? Diba? Nagpusta rin yun. Pusta rin ang tawag doon. Iba lang ang ginamit na way, pero kung titingnan mo, pusta pa rin. Ang pusta nila, merinda. Ang matalo, siya yung magpapamerinda. Yun ang pusta. Okay? Pusta pa rin yun. Ang tama, kung naglaro yung A at saka B, tapos mayroon isa, sabi na, okay, maglaro kayo, magpapamerinda ako. Sa labas ako, hindi ako kasama sa laro. Walang problema yung ganun. Walang problema yung ganun. At alimbawa, kung sino yung manalo, may prize. Walang problema yung ganun. Okay, next. Nakalayo na tayo. Paghingi ng saklulo, hingi ng tulong sa Allah. Pag-asa, umaasa, at iba pang mga uri ng pagsamba na sa Kanya, sa Quran. Okay, nakahaba tayo dyan, di bali. Okay, sinabi ng Allah sa Quran, O may yad'u, ma'allahi lan akhar, la burhana lahu bi, fa innama hisabu inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun. Sabi na kung sino man ang tumawag, manalangin sa iba sa Diyos bilang katambal ng Allah, na wala naman siyang pagbabatayan dito, ang pagtutuos para sa Kanya ay nasa Kanyang Panginoon lamang. Tunay na hindi matatagumpay ang mga nagtatakwil ng pananampalataya. Yung mga hindi naniniwala, okay? Next, sinabi ng Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Tunay na ang mga masjid na bahay dasalan ay para kay Allah. Kaya huwag kayong manalangin sa kaninumang bilang katuwang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng mga masjid, manalangin tayo kay Allah. Bawal ka manalangin, punta ka sa libingan, punta ka sa nunok. Sabi mo, kausapin mo yung nunok. Sabi mo, di ba may mga ganito? Bari-bari, tapos sabi mo, wag mo na, apuwera usog, wag mo na po kaming balahin, ganito, bigyan mo pa kami ng magandang buhay. Ay, hindi na pwede mga ganon. Di ba nanalangin ka na doon yun? Umingi ka na, nagpakup-kup ka na sa Kanya. Wag mo po kami na ganito, ganyan, kausapin mo yung, ay hindi, yung inkanto doon sa, ay hindi pwede yung mga ganun. Dapat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang natin ya Allah, bigyan mo ko ng ganito, ya Allah, bigyan mo ko ng proteksyon laban sa mga inkanto, mga ganun. Doon ka humingi sa Allah, hindi doon sa inkanto. Ang lahat yan, wala silang kakayahan. Ang may kakayahan lang, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga inkanto walang kakayahan, parehas tayo nila lang. Tapos ngayon ka, susujud ka na mayroong mga, sabi ng inkanto, okay, magkatay ka ng manok na ganitong kulay, dapat kulay puti, walang halo, mga ganon. Di ba may mga ganon? Hindi pwede yun. Shirk yung ganon. Shirk na. Yung bibili ng manok, Ustad. Bibili ng manok. Bibili nila yung manok mo na ito pang-atang nila. Ay, awag. Bibigda pa tayo. Pag alam mo hindi pwede, nakipagtulungan ka. Kasi si Mr. mo po, isa lang niya anak. Ngayon, kung gusto na ng Allah, kung nila yung mga magulang niya, paano namin sila umuwi ng magulang? Siya lang naman po yung... Okay. Pag maganda din na bang na kayo, kausapin niyo na, basta malaga gumawa na kayo ng paraan. Ang sa akin, una, siyempre doon sa taas. Kay Allah kayo humiling. Palakasin niyo yung connection niyo doon. Ang mga tao yan, kahit sino yan, hawak ng Allah yan. Pwede baguhin yung mga puso nila. Kaya walang problema. Kaya nga palakasin niyo yung ninyo. Yung halimbawa, kapag may nangyari, tapos kukunin nila. Paano namin sila yung... Yung magulang. Ay, hindi Muslim. Ay, dapat talaga sa pamaraan ng hindi Muslim. May lamay. Yun ang natin. Kung ano ang marimedyohan nyo, gawin nyo ng paraan. Sabi nyo, kung pwede, kausapin niyo. Kasi sino yun ang umano sa akin? Si brother Sumaki ba? Andres, kinintin niya sa akin, yung nanay niya. Ang nanay niya, although nagsahada, pero hindi nagsala. Kaya, although pinalibing niya sa hindi Muslim paraan, pero hiniling niya, hindi imbalsamo. At agad hindi paglamayan. Yun ang hiling niya sa mga kapatid niya. Nakipaglaban siya, ito niya sa akin, nung kahapon. Pero walang pumayag.
Hindi rin pwede sabihin ilibing. Sabi ng sementeryo, hindi kami tatanggap ng ilibing sa amin dahil hindi im ng balsamo. Kaya nga, sabi niya, nakilala ko dito, sabi na sa barangay Saitan, according sa kanya, nakilala ko, nakipag ano ako, sabi na sa mga barangay official dito. Kasi yung gusto ko, hiniling ko lang, na kumbaga hindi naman mailibing sa Muslim way, yung iminos lang, hindi na iimbalsa mo, hindi na paglalamayan. Pero ayaw daw ng ano. Pero ata, hindi siya napaglamayan ata. Pero iimbalsa mo, kasi hindi papayag yung simenteryo. Sabi ng sentimenteryo, hindi namin tatanggapin ilibing dito kung hindi na imbalsa mo. Yun ang kwento niya. Ang ano sa akin, para sa akin, gumawa lang kayo kung kaya niyong paraan. Kung hindi, wala kayong magawa. Kasi hindi naman kayo yung ano. Kung ano, gusto niyo makausap niyo si Samaki, si Brother Ahmad. Ahmad pangalan ba yun? Samaki? Kakausapin niyo kung paano, kasi kwento niya sa akin, kapon lang kininto niya yung tungkol sa nanay niya. Na namatay yung nanay niya. Yan ang sitwasyon sa inyo, kasi hindi yun Muslim. Kung ano yung, gumawa siya ng paraan, marimedyohan. Mabawasan man lang yung wala sa Islam. Ano hindi may. Pero, kasi sa atin, gawin lang yung paraan. Kung wala talaga magawa, wala tayong magawa. Lamay, kung halimbawa, lalo na kapag anak mo, pinaliwanag din ng mga ulama yan. Huwag ka lang iupo ka pa sa mga sugalan. Kasi dapat nandun ka rin na magpakita ng mga pakikiramay sa mga kamag-anak. Wala namang problema. Lalo na kapag ano. Inshallah, mapag-usapan nyo, lalo na yan, gawa lang ng paraan. Okay. Ang salitang kanino man si Maclao sa lahat ng nilalang na naging ito man ay sugo, anghel. Okay, nakita ninyo? Mayroon dyan salitang kanino man. Saan ba yan? Ang tunay na masjid ay para sa Allah, kaya huwag kayong malalim. Kanino man. Nakita niyo yung salitang kanino man? Malagyan ba ito ng ano? Ayun, ito yung kanino man. Nakita niyo yung salitang kanino man. Salita yung kanino man, ibig sabihin kahit kanino. Mapa-anghel, hindi pwede. Anong tawag dyan? Propeta, hindi rin pwede. Imagine yung panalangin, hindi ka pwede manalangin sa mga propeta, hindi ka pwede manalangin sa anghel. Paano na kaya yung mababa sa kanila? Kasi sila yung pinakamataas ang mga anghel. Sa kabila ng mataas ang antas nila, hindi ka pwede manalangin sa kanila. Yan ang tinutukoy dyan. Okay, next. Mga dahilan, ano yan? Ano ito? Mga dahilan ng wala na yung tawhid as mawasipat, no? Sa shake na tayo agad? O di ba, ano na natin ito? Part pa ng ibada, no? Okay, mga dahilan, ang dahilan ng pagsimula ng shirk. O, kailan nagsimula ang shirk? Panahon ni Adam alayhis salam, walang shirk, walang sumasamba sa iba sa Allah. Lahat sila sumasamba kay Allah. Okay. Basahin nyo na. Kayo na magbasa dyan, ha? Simula rito, napag-alaman natin na ang paggawa ng shirk ay naganap sa mga anak ni Adam. Dahil sa pagmamalabis, sa pagkilala sa salih. Ang salih, mawabuting tao. Ang ibig sabihin ng pagmamalabis sa pagdakila ay umaapaw sa sumusobra na pagdakila sa salita at paniniwala. Kaya nga, ang pagmamalabis ay pinagbabawal. Kaya nga, ang pagpuri, halimbawa si Sheikh Hamud, yung sobrang puri. Actually, alam niyo si mga Kristiyano, bakit sila naligaw? Dahil yung pagpuri nila kay Jesus sumubra. Yan ang pagmamalabis ng pagpupuri. Kaya nga sinasabi ni Propeta Muhammad, huwag ninyo akong puriin tulad ng pagpupuri ng mga Kristiyano kay Jesus. Bagkus, sabihin ninyo, ako ay alipin ni Allah at sugo ni Allah. Yun lang. Okay? Dahil dito sabi ng ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum. Yan ang sinabi ng Quran. La taglu fi dinikum, wa la taqulu ala la illa al-haq, innamal masih Isa ibn Maryam, Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhum minhu. O mga angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon. At huwag kayong magsabi tungkol sa Allah maliban sa katotohanan.
Bawal tayo magsalita kay Allah. Sabi mo si Allah ganito, ganyan, hindi pwede. Dapat mayroon tayong basihan. Si Mesiyas, si Isa, Jesus, na anak ni Maria, ay isang sugo ng Allah lamang. O, lamang. At kanyang salita, ano yung salita dyan? Yung kun payakun. Yung salita dyan. Kaya nga sabi niya, kun, mangyari, na ipinasa niya kay Maryam at isang espiritu mula sa kanya. Naintindihan niyo yung talata na yan? Naintindihan niyo? Basahin niyo nga yan. Naintindihan ninyo? Si Jesus ay, sabi diyan ay, si Masiyo ay si anak ni Maryam. Sugo ng Allah lamang. Huwag kalimatuhu. Ang salita diyan yung na nilagay sa kanya, kun fayakun. Kun fayakun, ibig sabihin doon yung pagbuntis niya. Kasi si Maryam, 'di ba, hindi siya nagdumaan, walang nakagalaw sa kanya. So paano dumaan? Paano dumaan yung kasi kaluluwa, nilagay kasi yung kaluluwa nilagyan doon sa sinapupunan niya. Nilagyan ng kaluluwa. Kaya sinabi ng ngalan ng kun, ang kaluluwa na yun, nilagay sa kanya, nandun na sabi niya, dito daw sa bulsa, doon sa gilid, ganito, ganyan, pinadaan yung kaluluwa. Tapos, nandun na sa tiyan ni Maryam. Kaya nga, ang mga ulama, kung magbabasa kayo ng kwento kay Isa alayhis salam, nagsalungat ang mga ulama kung paano nagbuntis si Maryam. May nagsabi, paglagay ng kaluluwa, nanganak din agad. Kasi hindi naman siya nagbuntis tulad ng hindi naman siya yung sa similya, tapos alaka, ano yun? Mukallaka, mudra, di ba mga sa Quran? Diba sabi na ay mula sa dugo, nakumpol, na ganito, ganyan. Hindi naman ganun si Isa alayhis salam. Wala namang similya pumasok. Ang pumasok lang doon ay kaluluwa. Kaya nga, kun, ang salitang, kaya nga, huwag kayong magano kung paano, huwag natin yun. Basta maniwala tayo sa kun. Pag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kun, magkaroon ng bibi, yung laman, yung tiyan niya, ay yung kaluluwa. Kasi yung talagang sinabi ng Quran, nagkaroon ng kaluluwa. Kaya ang unang paliwanag ng mga ulama, kaya nga sa Quran, kung basahin ng Suratul Maryam, yung fa ang ginamit. Paja'ahul mahyub. Mahidat yung tinaganam. Ibig sabihin ay dumating sa kanya agad. Fa ang ginamit. Kasi yung fa, alam niyo yung mga nag-aaral ng Al-Ma'arif, kapag fa, agad-agad. Kaya pantimano. Pagka sa kanya, agad-agad siya rin nanganak. Dumating sa kanya yung agad-agad yung mga anak siya, yung sakit ng tiyan mga anak. Antimano. Kaya nga, naghanap siya agad ng kung saan siya. Umalis siya agad sa masjid siya nakatira. Sa masjid ng Masjid Al-Aqsa, nakatira si Maryam, ganito yung masjid. Halimbawa, ito yung Masjid Al-Aqsa. Gumawa siya ng isang kwarto dyan. Kasi sa Masrik, ito yung Masrik. Gumawa siya ng isang kwarto maliit dyan. Dyan siya nag-iibada, si Maryam. Kaya dumating si Jibril sa ganun. Uy, sabi naman, ganito, ganyan. So, binigyan siya ng bata, nagkanabuntis. Sabi naman, unang kaul, unang mga ulama, sabi niya, pagdating, agad siya nabuntis at dumating din yung araw agad ng mga anak, yung sakit ng siya mga anak. Kaya nagharap siya, saan siya pumunta? Sa Baitul Laham, yung Bethlehem. Nakapunta siya, nagtago na siya. Kasi alangan mga anak siya din sa loob ng ano. Saan siya pumunta? Doon sa kulungan ng mga tupa. Kaya ang tawag doon, Baitul Laham, Bethlehem. Ang bit, ibig sabihin bahay. Laham, yung karni. Kaya nga doon, Bethlehem. So doon siya nanganak. Doon siya nanganak. Yun ang unang kaul. Pangalawang talaga nagbuntis. Ibig sabihin yung tulad ng 9 months, ganun. So ano pa man, ang Quran hindi nagsabi, kaul ng mga ulama, wala. Ang mahalaga yung salita dyan, yung mangyari, kun, walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang kaluluwa, walang nakakalam. Kapag may magkwento dyan tungkol sa kaluluwa, alam niya, huwag kang maniwala. Kahit ang propeta, hindi niya alam ang kaluluwa. Tinanong siya, yasalunaka ni Ruh. Kulir Ruh, min amri Rabbi. O Muhammad, tanungin ka tungkol sa kaluluwa. Yan, ang kaluluwa na yan. Nilagay kay Isa alayhis salam. Kaluluwa yan nilagay.
Tanungin kay Muhammad tungkol sa kaluluwa. Sabihin mo, ang kaluluwa sa utos ng Diyos. Huwag mong pakialaman niya Muhammad. Si Muhammad yun, tapos may magsasabi-sabi dyan, alam niya ang kaluluwa. Ay, huwag kang maniwala. Huwag kang maniwala. Okay? Next. Mayroon pa sabihin niyo kung time na no. Kasi hindi ko makita yung oras dito. Mula kay Aisha, ay, sabi niya, 5 minutes naman, 5 minutes? 18 minutes. An Aisha radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat lamma nazala bi Rasul sallallahu alaihi wasallam ano yan? Tafiqa yatrahu khamisahu lahu ala wajhi fa idza igtamma biha kashafaha. Faqala wa kadhalik la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu quburi anbiya'ahum masajida. Yuhadhiru ma sana'u walaula dhalika ubriza kabruhu ghairu annahu khashiya ay yattakhidha masjida. Ang ano dito, yung hadis na yan, isinumpa ang mga Hudyo dahil ang ginawa nila ang mga libingan na masjid. Ginawa nila ang libingan ng mga propeta masjid. Ganun ang mga Hudyo. Kasi yung mga propeta, kung saan sila namatay, doon sila nililibing. Yun ang rules. Ang batas sa mga propeta, kung saan namatay, doon nililibing. Ang ginagawa ng Hudyo Kristiyano, ginagawang masjid ang libingan. Kung saan namatay, halimbawa, namatay kung saan nilibing, kay Propeta Muhammad, namatay siya saan? Doon sa kwarto ni Aisha. Doon siya mismo nilibing. Hinukay. Doon siya nilibing. Yung libingan ngayon ng propeta. Kasi yun ang rules sa kanila. Kung saan namatay, doon nililibing. So, ginagawa ng mga Hudyo, ginagawa nila ang libingan ng mga propeta kasi maraming propeta sa mga Hudyo. Libing ay masjid. Na hindi pwede yun. Okay na? Sige. Siya ang nagbabala laban sa kanilang mga pinaggagawa na kung hindi dahil doon, marahil ay pinatanyag at inayos ng gusto ang kanyang puntod. Subalit siya ay natatakot na baka gawing mistulang masjid ang kanyang puntod. Nice. Okay. Ang tanong, ang libingan ni Propeta Muhammad, kung nakapunta kayo doon, actually, napasok na sa masjid. Nakapunta kayo? Bawal nga, sinabi dito, bawal ang libingan, kahit libingan ng propeta, gawin masjid. Ang kaso, kung titingnan mo, kung makapunta ka sa Masjid Nabawi, nasakop na kasi yun, parang nandun na. Di ba libingan ni propeta? Masjid na yan. So bakit yun sabi niya pwede? Di ba bawal? Sinasabi ito, bawal. Sa inyo ba yan? Bawal yan gawin masjid yung libingan. Kahit libingan ng mga propeta, yun ang isinumpa ang mga Hudyo. So paano natin paliwanag yun? Sino mga pagpaliwanag? Ang libingan ng Propeta Muhammad, nandun na sa Masjid na Nabawi. Yung Masjid ng Madina, nandun, yung libingan. Okay. Ang paliwanag doon, hindi sinasadya. Nasakop lang ang libingan ni Propeta Muhammad, hindi sa sinasadya. Hindi tulad ng mga ginawa nila to, sinasadya nila. Yung nangyari sa Madina ngayon, nandun yung libingan ni Propeta Muhammad sa Masjid Nabawi, hindi sinasadya. Dati, kasi ganito yung masjid. Ganito yung masjid ng Masjid Nabawi, that time, panahon ni Propeta. Ang bahay ng asawa niya, kwarto-kwarto yan, sa gilid. Halimbawa, dito yung bahay ni Aisha. Diyan siya namatay. Doon siya namatay, nalibing siya diyan. So, nagtagal, lumami na yung tao, lumaki ang masjid. Lumaki ang masjid. Mapilitan talaga, hindi naman pwede yun hukayin. Napilitan talaga na pasok. Parang nakaano siya, nandyan sa masjid. Na kasi kailangan, ganito dati yung masjid, halimbawa. Ngayon, marami na. Kasi sabi na nag-tour sa amin, yung, anong tawag dyan, yung tour guide namin, nung inukit namin yung Masjid Nabawi, inukit namin ganyan, pag ganyan, tapos pati yung loob. May underground pala yun. Pag ganun, pinasok kami sa loob kasi mga visitors of king kami. Matataas yung namin. Bisita ng, VIP. Siyempre may tour guide kami. Kasi mga kanayan, mga museum, mga lahat ng pinasyalan namin. Pinasok ganyan. Sabi
Sabi na ng tour, ang capacity ng Masjid Nabawi ay 2 million. Sa panahon ngayon. Sa panahon 2011 yun, yung pag-Hajj namin. Na ang laki ng 2 million na noong panahon ng mga sahaba, ilan yun? Talaga yung libingan makapasok. So ang paliwanag natin, ito sa ginagawa ng mga Hudyo, sinasadya nila. Ang kay Propeta Muhammad, yung libingan niya sa ngayon, ay hindi sinasadya. Pangalawa, ano pa yung dahilan? Ha? May harang. Oo, may harang nga. Ano pa ang dahilan? Bakit nakapasok sa masjid o nakalagay doon sa masjid mismo? Ang maliban sa yung hindi sinasadya, pangalawa yung parang protektahan ang libingan ni Propeta Muhammad. Sabi ng mga ulama, kung hindi yan nailibing dyan, alimbaw nailabas yan, hindi siya doon, nailabas, maari ay sambahin ng mga tao. Kasi yung mga tao, alam niyo, sino yung nakakaalam sa panahon ngayon? Mayroon ba kayong alam na libingan ng propeta? Maliban kay libingan ni Propeta Muhammad. Inaano ng Allah subhanahu wa ta'ala protection sa kanila. Kasi sambahin ng mga tao. Pero nandun din yung dalawa pang mga. Oo, si Abu Bakar at si Umar. Si Abu Bakar at si Umar. Inshallah makapunta kayo. Idasal ninyo. Idasal ninyo na makabisita kayo. Kasi nandun lang yun. May bantay naman. At saka iikot ka lang. Halimbawa, yan ang libingan. Ikot ka lang ganyan. Tapos hindi ka na makabalik. Kung ikot ka, pupunta ka naman ulit ka, sasabay ka naman sa ikot. Tsaka makatingin ulit. Sandali lang, hindi pwede yung kung ano-ano. May nakabantay. May nakabantay pulis. Kung mayroon pa ano-ano doon, pukpukin ka na ng ano. Hilain ka na. May nakabantay. So yun ang paliwanag ng mga ulama para maintindihan din natin ang pagpasok doon, ang kasanay-sama doon bilang proteksyon sa libingan. Dahil kung sabi niya ay actually, may balita-balita yan, hinukay yan. Hindi ko alam kung totoo yung balita, pero may balita, hinukay. Alam mo paano na hinukay? Alam mo, ito yung libingan, umukay doon. Para kunin nilang hinukay. Alam mo lang, pero may balita. Kaya nga, imagine sa kabila ng ganyang kahigpit na yung Madina, pero nahuli daw yung naghukay na yun. Nahuli rin, hindi din natuloy. Ang Allah subhanahu wa ta'ala pinaproteksyonan niya. Ang pangalawang unang paliwanag ay hindi sinasadya. Nakasali sa hindi sinasadya dahil sa pagpalawak ng masjid. Pangalawa, proteksyon sa libingan ni Propeta Muhammad dahil maaari sambahin ng mga tao. Maraming pumupunta doon. Kasi naniniwala kung ano-ano. Ganito, ganyan. Ang sinasabi na pinag-aral natin, kahit propeta, kahit anghel, sa kabila ng malapit sila sa Allah, hindi pwede manalangin sa kanila. Di ba? Kasi shirk yun. Yun. Kaya, kung nanalangin sila, Muhammad, ikaw ay, kasi ganito kasi yung punta sa libingan. Kaya Muhammad, ikaw ay malapit kay Allah. Hingian mo kami ganito, ganyan. Shirik na. Okay lang kung nabubuhay siya, sabihin mo, ya Muhammad, ilingin mo kami, pwede. Pero patay na, hindi na pwede.